Pasintabi po sa mga nanananghalian, isang pusa na may nakatarak na kutsilyo sa mukha ang nakita sa Nueva Ecija. Ayon sa uploader na si Wency Dadural, napansin nila ang pusa sa San Jose City Public Market. Ilang nagmagandang loob naman ang sinubukang i-rescue ang pusa kasama ang ilang staff ng public market. Pero naging mailap daw ito kaya hindi na nila nahabol. Natanggal din ang kutsilyo sa pagkatarak sa pusa habang pababa ito ng hagdan. Hinahanap pa rin hanggang ngayon ang pusa. Mga kapuso, nakapasok na nga po sa Philippine Area of Responsibility ngayong umaga ang binabantayang low pressure area. At sabi ng Pag-asa, posible ito ang maging kauna-unahang bagyo ngayong taon sa bansa. Namataan po yan ng Pag-asa sa layong 945 km silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, wala pa raw itong epekto sa magiging lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Pero posibleng mamayang hapon ay magdulot po ito ng pag-uulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. May tsansa maging tropical depression ngayong araw ang nasabing LPA. Kung sakali, tatawagan itong bagyong Aghon. Base sa datos ng Metro Weather, inaasahang lalapit pa sa Bicol, Visayas area ang potensyal na bagyo bago unti-unting lilihis at lalayo sa bansa sa darating na weekend. Sa kabila naman ng nakaambang bagyo, maghanda pa rin po tayo sa mainit at maalinsangang panahon. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Giwan, Eastern Samar. 46 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan at sa Butuan, Agusan del Norte. 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte at sa Puerto Princesa, Aborlan at Cuyo sa Palawan. Gayon din po sa Virac, Catanduanes, Rojas, Capiz, Iloilo City at sa Dumangas, Iloilo. 44 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, Tuguegarao, Cagayan, Etxague sa Isabela, Iba, Zambales, Sangli Point, Cavite, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro, La Carlota, Negros Occidental at sa Maasin, Southern Leyte. Posible pong umabot sa 42 degrees o hanggang 43 degrees Celsius ang heat index dito sa Metro Manila at ilang pang panig ng bansa. Samantala, tuluyan na nga pong sumadsad sa below minimum operating level ang tubig sa Angat Reservoir. Bumaba ang water level mula 180.7 meters patungong 179.68 meters sa nakalipas na 24 oras. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na nakatakdang magpulong ang National Water Resources Board at iba pang ahensya ng gobyerno sa sandaling bumagsak sa 180 meters na minimum operating level ang tubig sa Angat. Pumalo na sa 9.5 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, 4.6 billion pesos ang pinsala sa palay, 3.17 billion pesos sa mais, 1.6 billion pesos sa high-value crops at milyong-milyong piso rin sa fisheries, livestock at poultry. Isa sa mga epekto ng matinding init ang hindi gaanong paglaki at pagbigat ng mga alagang baboy. Sa halip na 120 hanggang 150 kilo ang timbang ng baboy, umaabot lang ito ng 90 hanggang 100 kilos. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, apektado rin kasi ngayon ng matinding init ang pagkain ng baboy gaya ng mais. Sa kabila niyan, tinitiyak ng DA na sapat ngayon ang supply ng baboy. Mga mare at pare, Bulakenya ang bagong reyna ng Miss Universe Philippines. Ang highlights ng Coronation Night sa aking latest. Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! Si Chelsea Manalo na pambato ng Bulacan ang bagong Miss Universe Philippines. Kinoronahan siya ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. First runner-up si Stacy Gabriel ng Cainta. Si Atisa Manalo ng Quezon Province ang second runner-up. From Baguio, si third runner-up Tara Valencia. At fourth runner-up si Crystalline McGarry ng Taguig. Alay raw ni Chelsea ang pagkapanalo sa kanyang mga magulang na tumulong at sumuporta sa kanyang pageant journey. When they announced my city, my province, I instantly thought about my parents. I know that this was not just my dream, but also their dream to be Miss Universe Philippines. I always
have this dream of actually looking at myself in the mirror of wearing that sash and that crown. So when they announced my province, I couldn't feel anything, like literally, and I'm really happy to be here. Sobrang saya ko po. Naiiyak ako sa sobrang saya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natupad po yung pangarap ng anak ko. Half American si Chelsea. Pumanaw na raw ang kanyang ama at lumaki siya sa kanyang stepfather. Kwento ni Chelsea, naranasan din niyang mabuli. I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants, but I told myself, and my parents have always told me to believe in yourself, you know. There's a story for you to tell, and this is me right now to be your next Miss Universe Philippines and hoping to be the next Miss Universe as well. Ilan sa highlights ng Coronation Night ang opening number ng mga kandidata, kasama si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. At ang kabogera performance ng drag queen na si Marina Summers. Sa swimsuit competition, inirampa ng top 20 candidates ang kanilang metallic copper swimwear, sabay sa performance ng OPM band na Lola Amor. Poise and Grace naman ang ipinamalas ng top 10 sa evening gown competition, habang hinaharana ni Thai actor Win Metawin. Sa Q&A portion, nagpakita ng husay sa pagsagot ang top 5. Hosts ng pageant si Asia's multimedia star Alden Richards, Miss Universe 2022 Arbony Gabriel, at Emmy Award-winning host and producer Jeannie Mai. Co-hosts din sina Gabby Garcia at Tim Yap. Kabilang naman sa judges si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez, at Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida. Kinoronahan din ang iba pang title winners. Si Alexi Brooks ng Iloilo ang Miss Eco International Philippines 2025. Si Miss Pampanga Cyril Payumo ang Miss Charm Philippines 2025. Miss Cosmo Philippines 2024 si Atisa Manalo ng Quezon Province. At Miss Supranational Philippines 2025 si Tara May Valencia from Baguio. Sa mga gustong balikan ang highlights ng Miss Universe Coronation Night, mapapanood this Sunday, May 26 ang delayed telecast sa Kapuso Network, 9 a.m. nationwide at 9:45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang hindi bababa sa 10 bahay sa Barangay 38 sa Caloocan kagabi. Ang ilang bumbero pumesto na sa bubong ng isang bahay. Napulang apoy matapos ang 1.5 oras. Walang naitalang sugatan. Sa pagtataya ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 200,000 piso ang inisyal na halaga ng pinsala. Inimbestigahan na ang sanhi ng apoy. Inaalam na rin kung ilang pamilya ang naapektuhan. Arestado ang isang lalaki sa Tondo, Maynila dahil sa panggagahasa umano sa isang minor de edad na itinuring siyang lolo. Ayon sa mga otoridad, 2021 nangyari ang krimen at nagtago ang akusado sa Valenzuela at Maynila nang gumulong ang preliminary investigation sa korte. Mismo ang biktima raw ang nakaalam sa pinagtataguan ng akusado. Nagka-video call pa raw kasi sila. Tumanggi magpa-interview ang lalaki. Pero ayon sa pulisya, aminado siya sa panggagahasa at nagbabalak pang kumuha ng abogado. Hanggang sa sinagi ng van ang motor. Pinagsusuntok naman ng rider ang driver. At nang umandar papalayo ang van ay hinampas pa ito ng helmet ng rider. Bumangga naman ang van sa isang kotse at isang tricycle. Maya-maya lang, umatras ang van at nakaladkad pa ang motor ng nakaalitang rider bago tumakas. Sabi ng Pasig Police, tukoy na nila at nakausap ng may-ari ng van. Nangako naman daw siyang haharap sa pulisya. Posibleng maharap sa reklamong malicious mischief at physical injury ang driver ng van. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.